Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Dako naman tayo sa katatapos lang na round number 2 ng ongoing Sinkfield Cup Grand Chess Tour. At kalaban na naman ni Wesley ang sinasabing kryptonite o sumusuki kay Wesley di umano mga kamatyas. Kaya yan po ang ating i-analyze. 2 games ang i-analyze natin after kay Wesley. Meron pa akong gustong ihabol na magandang laban. At bago yan mga kamatyas, sagutan muna natin sandali ang puzzle na iniwan natin kahapon, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun, it's why to play. Congratulations sa mga nakakita ng brilliant Queen F8 sacrifice. Kasi kung king ang pangka-capture, may check doon. So rook takes, matik kambing naman ang kinauwian mga kamatyas. Ayan. At dahil meron po silang achievement na binibigay, o mission complete, daily mission, click ko lang ito, and then makikita ko na sa achievements ko, ayun no, daily puzzle. Yan, marami pang achievements na dapat makuha dito mga kamatyas, pero concentrate lang muna ako sa puzzle eh. Pero kung sa inyo po, pwede nyo namang lahatin na mahit. At ito naman ang puzzle na iiwan ko po sa inyo for today's video. It's why to play. Hanapin daw ang only way na maka 2 moves mate. Okay? 2 moves mate, matchas ang black sa ayaw at sa gusto niya. Bahala na po kayo mga kamatyas. Okay? Sa mga wala pang ICC, ay ang link nasa description below lang para makapag-create na po kayo ng account. Alright, simulan na natin ito. White dito si Wesley kay MBL. Nag D4, Knight F6, C4, G6, Knight C3, at itinira ni MBL ang kanyang paboritong Grandfeld. Nako, dangerous itong si MBL pagdating sa Grandfeld talaga. Kilala yan dyan eh. Capture, pinasok ni Wesley ang tinatawag na exchange variation, Bishop G7, Knight F3, nag C5, H3, ayun. Aba, medyo kakaiba tong linya na to ha. Linyado pa rin yan pero bihirang gamitin yan. Ang madalas po dito yung Rook B1 eh. Yan ang main line. Pero dito nag H3. Ang idea, pine-prevent ng white yung paparating na Bishop G4. Yan. At dito nag-castling, Bishop E2, kumapture sa D4, Knight C6, Bishop to E3 para suportahan ng D4, Queen A5 check, at nag-Bishop D2. Okay. Queen A3. Naninibago ako dito, no? Linya ko rin dati sa putito, mga kamatyas, ano? Pero matagal na kasing hindi napapasadahan, kaya medyo nanibago ko eh. D5 by Wesley. Talagang sinasacrifice ang tore. Yan, no? Typical naman tong idea na to. Knight E5. Dito po kasi mga kamatyas, kung ang gagawin ng black ay kakapturin ang tore, matatakam dyan, kakapturin lang ito. Yan, tingnan nyo evaluation bar, oh. Kitang-kita kagad na maganda ang senyalis na yan. At halimbawa, kung mag-Knight B4 dito, magkakasling lang. Ayan. Kumbaga, quality down, ano? Pero, ang mapanganib sa black dito ay yung weak dark squares. Ayan, oh. Halimbawa, kung mag-F6 para maiwasan yung ganon, na may threat sa tore, tapos threatening matchas, ang gagawin naman ay Queen D4. Ayan. Et cetera. Marami-rami pa itong paikot-ikot, pero garantisadong okay na okay ang puti dito mga kamatyas. Okay po? O, balik tayo. Alam na nila yan, mga ganyang linyado. Okay, Knight E5 kaya si MBL inignore, Rook B1 at nag-Bishop D7. Ayan. Dito naman mga kamatyas, kung mapapansin nyo sa linyang ito, bakit hindi kinapture yung pawn sa A2? Ano meron? Kinakaslingan lang po yan. Okay? Kumbaga, pamigay talaga yan. Ang priority ng white, makapag-castling kagad. Pero yung queen, hindi biro yan. Baka makulong yan dyan. Kaya kailangan maingat din. O tapos ang gagawin po dito, halimbawa, kung mag-A5 para samantalahin na may push, mag-Knight takes E5, Bishop takes E5, tapos mag-F4, o Bishop D4 checking H1 lang, or King H2. Ayan. So dito po, kitang-kita sa evaluation bar slightly better. Marami pang paikot-ikot uli ito, pero ito po ay garantisadong compensated. Kumbaga talagang, hindi ko lang ma-discuss ngayon kasi matagal talaga yan. Pero yan po ay timplado, mga kamatyas. Talagang ano yan, subok na yan. Bishop D7 at si MBL ang gumagambit ng isang pawn. Ayun oh. Teka muna. Libre yun. Kinapture muna ni Wesley. Capture. Pinasok na ang linya ng Rook takes B7 at nag-Bishop A4, Queen C1, Queen to Queen, and nag-Queen takes A2. Okay.
Bishop C4, aral na aral talaga, no? Grabe mga memory nito mga to. Galing eh. Kasi bookline na bookline. Queen C2, queen to queen, kinapture, capture, and the rook takes E7. Ayan, bilangan tayo ng pawns. 5. Ba, 1 pawn down dito. Ang black, bishop F6, rook C7, bishop E5. D6. Wow. D6. Okay, para ma-open yung diagonal, binigay na. Pero ang kinuha yung pawn sa E4. Grabe. 23 moves na, bookline pa rin. Okay, castling. Bishop takes. Rook D7. Rook FD8. Dito pa lang po nahiwalay sa bookline. Bago na yan. Kasi ang nakatala lang dito ay Rook AD8. Yan ang nakatala. Pero, okay, wala na ba akong question dito? Kasi kung iiwas dito, Bishop E5 mga kamatsas, delikado, may Rook E7 eh. Ayan no. Delikado yan. O paano isasalba yan? Di naman makapush ng F-pawn kasi nakapin. Diba? At kung magbabaka sakali na suportahan, hindi naman pwede, may Bishop takes F7. Bagsak pa rin ang isang pyesa. O capture, check pa, and then kuha pa rin yung bishop. So, kaya talagang hindi pwede. Rook FD8 by MVL. New move. Nag-rook takes F7. Ayun dito mga kamatsas. Grabe ang ginawa dito ni MVL. Kahusay naman yun. Brilliant. Sige nga po, sandali lang po mga kamatsas. Ano kaya yung brilliant na surpresa? Kung ako, hindi ko akalaing may ganun eh. Pakiguess nyo po yung tira ni MVL sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Pambihira tong tira na to. Boom! Bishop D5. Sacrifice. Ano? Mapapatanong ka talaga. Capture. Then Bishop H2 sacrifice. Capture and then Rook takes. Hanging ang tore. Ganun din ang Bishop. Ano? Nag-Rook C7. Capture and nag-F3. Ayan, para bago gumalaw ang tore, maisalba muna. At nag-Rook D8, okay, gumanon, habol, habol, habol. Ayun. Alright, H5 and then King G3. At dito po, 2 versus 3. Napakahirap na nito. Grabe, Rook D4, F4. Okay, kumbaga mahirap ipanalo to sa puti kasi isang side lang eh. Kahit naman ka pa ng isang pawn dyan, medyo mahirap po yan mga kamatsas. Ayan o. Okay? Walang progress magagawa ang white kaya nagtabla. Pero okay na rin, 'di ba? At least hindi napisak si Wesley ng sumusuki sa kanya. Talagang iba talaga pagka yung sinusuki ka kumbaga may balahibo effect 'yun eh. Mga kamatsas eh. O kaya okay lang kay Wesley. At ito namang susunod natin, ito po nagkapisakan ito mga kamatsas, maganda ito. Matapos matalo si World Champion kay Praggnanandhaa sa unang bungad ng round, makabawi naman kaya siya kay Nodirbek Abdusattorov o magdedire-diretso ang alat ng kanyang laban. Nag E4 si Gukesh, E5 si Abdu, Knight F3, Knight C6 at nag Bishop B5 Ruy Lopez, Bishop A4, Knight F6 Castling at nag Knight X E4. Pinasok yung ganitong linya pero medyo sharp ito mga kamatsas sa Ruy Lopez. Kung tawagin itong variation na ito ay Morphy defense variation. Ayun. So binigay yung pawn sa E5, pinabawi lang, pero susuportahan naman yung pawn D5. Okay, nag-knight BD2, knight C5 umilag para huntingin yung bishop na malakas at nag C3 lang at aatras na, tatakas na yung bishop pero D4. Okay, medyo naibahan din ako dito Daming developments ng opening na ngayon Dami na. O D3, Bishop B1 kasi ang alam ko doon kinakain lang to Nag-Queen D5, ayun po talagang nagsusumigla ang mga pyesa dito ni Abdusattorov talagang nasa sentro. Rook E1 at nag-castling queenside. Hindi ba risky yan dyan at pasabugin mamaya yung king's position dyan ni Abdu? Nag-Knight G5. Okay, atake sa bishop. Ayun, teka muna mga kamatsas Knight G5 novelty. Ang nakatala pa sa record na nangyari na may tumira ng Knight B3 at may tumira ng Rook E3. Ayan, pero yung Knight G5, new move mga kamatsas. At nag-Knight X E5, A4, ayan na nga po. So ito po it's a matter of technique
kung papaano mo aatakihin yung Black King. O ayan, malalim yan. Bishop D6, na bad mo ba naman si Abdu? Dito po ang gusto ng computer ay Bishop G4. Yun nga lang ay mahirap na pong maunawa ito. Parang ang hirap unawain eh. Pagka gumanon sabay ganun, samantalang tipong makakapture na yun, bukas na yung A-file, wala, psychologically, medyo mahirap i-handle yun. So nag-Bishop D6, no? Kumbaga nag-secure muna ng development and then may pinaplano at naaamoy akong mga tipong atake dito. Capture, at nag-Bishop A2. Ayun, sinundutan ng Bishop. Knight C4, tinakpan, pero another bad move by Abdu Satorov. Dapat daw po ang tira ay iwas lamang. Queen C6. Ayun. Pero Knight C4, nag-B4. Ayun, inatake muna yung Knight D7, kinapture ng Bishop, capture, Rook A5. Ayun, para masuportahan din yung Knight. Ayaw pa talagang capturein ni Gukesh, ano? Gusto niyang pahinugin. At nag-Queen C6, Knight D-F3. Talagang grabe ang pagpapahinog. Lalagay naman yung Knight sa D4. Pero, na-bad mo ba na ng computer? Dapat daw po, tama na yung pagpapahinog. Overripe na yan. Yan na talaga ang tira, no? Yung Knight takes E6, F-E6 sabay Queen G4. Yan po ang nire-recommenda na malakas ng computer engine. No? Pero balik tayo sa ginawang Knight D-F3, Bishop D5, Knight D4, Queen B7, at nag-Bishop E3. Ayan, dito po mga kamatyas, talagang Bishop E3, pakain ito kung tutuusin no? Okay, sige, medyo malalim Nag-H6 muna. Pero alamin muna natin, what if Bishop takes G2? Mag-Rook B5 po. Yan. At halimbawa, mag-Queen A8 to maintain the protection. Ang gagawin ay F3 na. Ayun, may F3. Oo nga, no, makukulong pala yung Bishop. May Knight takes F7 naman. Wala namang kain dyan kasi may Knight din na support Ayun, mga kamatya. So, alanganin pa yung Bishop takes. Kaya nag-H6 muna. Knight G-F3, Knight B6, at Knight D2. Bad move uli si World Champion. Queen A1 ang mas maganda. Para may sundot na doon. Oo nga. Pero nag-Knight D2, H5. Ayun lang. Medyo lumayo po sa tema ang ginawa dito ni Abdu Satorov. Pero ang gusto niya siguro H4, H3. Ayun. Pero accurate ay Rook HE8. Yan po ang accurate. Pero atake ang gusto ni Abdu Satorov. Knight B5. Okay, pressure sa Bishop, umatras ang Bishop, another bad move. Grabe, no? Long game na to, mga kamatyas, Talagang daming bad moves natin nakikita. Dapat daw po is Bishop takes G2. Ayun, capturing na ito. Yun nga lang, talagang medyo parang nalalaliman sila, no? Bishop C6, Knight A7, gumanon, capture, so wala ng Bishop, and then Knight F3. Babalik ngayon sa D4 para maka-atake. Rook HE8, Knight D4, and the Queen E4. Another bad move. Grabe, kanina pa sila nagbababad move pero mas marami itong kay Abdu Satorov. Dami. B5. Ayun, idea ni Gukesh magda Knight C6. Para sa akin, logical naman po yan. Kasi weak yung C6 square, gagamitin nga Pero binad mo ba? Ayaw ng computer. Dapat daw ang tira is Bishop D2. Ayun. Atakihin lang yung Queen, no? Pero B5, King B7. Ayun, nag-react si Abdu Satorov. So yan naman talaga nasa isip ko rin. Gaganyan din ako para salubungin ng Tore yung sa A-file attack. Pero ang tamang tira daw po ay Queen D5. Grabe talaga. Talaga? Pagka gumanon, King C8 lang. Ganun lang. Papa-quality down. Naku po, mahirap yan. Mahirap tanggapin. Knight C6, threat ang Tore, nag-Queen D5. Halos ganun din ang ginawa pala. Bakit? Pagka gumanon, ano ba meron? Pagka gumanyan, Rook, oo nga pala. Rook A8. Kasi pagka King may check. May check sa A1 tapos pupunta po dun sa A7. Paki-imagine nyo po, no? May ganun. Okay, pagka nag-Knight takes naman, pagka gumanyan, may Queen A4 pa rin. Ayun, yun pa rin ang threatening matches po. Delikado. Okay. Ngayon, kung Tore naman po, may ganito. Wala na kasi yung battery sa E-file Kaya hindi pwede kumbaga pwede nang capturein yung Knight. Balik tayo. Grabe pala yon.
Queen D5 and then kinapture na. Napadali naman dito. Nagmadali naman si Gukesh. Dapat daw po is Rook A7. King C8 then Queen A1. Yan pala ang mas mainam. Oo nga, almost there na oh. Almost there na mga kamatyas. Talagang andyan eh. Pero nagmadali. Kinapture kagad ang Torre, Queen A1, King A8, and the Queen A2. Ayun, bad move pa nga. Pero ang gusto dito ni Gukesh parang ipapatong niya yung Torre para triple control sa A-file. Pero accurate ay kainin, and Rook A7. Yan po ang accurate na nire-recommend. Pero equal pa rin, no? Kasi may pass pawn pa rin na malakas ang block, no? Di pa rin biro. Equalize pala yun. Balik tayo, Queen A2, Rook E8, Queen D2. Ayun. Baka mamaya mag-sacrifice, mga ganon. Rook E4, wala talaga. Nakakailan na. Ilan na po bad moves ni Abdu? 5 na yata, sa dami, no? Rook A1, H4, another bad move. Pero mag-H3 naman ang nakikita ko ditong plano. Pero ang accurate daw dito ay Bishop C5. Yan ang accurate na nire-recommenda. Ito po. Dahil nag-H4, ayun. So natumbukan naman dito ni Gukesh, nakabawi na siya. Good move na, capture, takes, capture, and Queen A2, threatening Queen A7, check. Bad move pa rin. Dapat daw po is Queen E1. Yan ang winning. Yan ang winning. Kitang-kita sa evaluation bar. Winning na pala yung endgame na yan. Nga lang. Wala. Queen A2, King C8, Queen A6 check, King D7, Queen takes B6, Queen E5. Ayun, dinoble ng atake. Wala talaga. Nakakailang bad moves. Mamaya bilangin natin yung bad moves ni Abdusattorov. Queen E5, check muna. Nag-King E7 and nag-G3. Ayun, sinangga, syempre. D2, nako, pass pawn, may check. Queen takes. Pag chumek dito. Mag-Queen F1, harang. Queen E1 check, Queen F1 harang, Queen E5, and then Rook D1. So, threatening. Kinapture muna, capture, Bishop C5. Ayun. Kasi po, kung kakapturein to, may Queen E2 check, kuha lang din yun eh. Kinapture na, nakipagsabayan na, may capture dito. So, di pwedeng kainin, nakapin. Queen G2, at dito po mga kamatsas ay nag-resign na si Abdusattorov. Bakit nag-resign? Kasi pag kinapture yung pawn sa C3, may Queen G5 check. Ayun. Pangitang-pangitan na. Lutang na yung king eh. Pag bumaba, di matchas. Pag lumutang, King E6, may Rook E2. Pag humarang kasi dun, may capture lang din eh. Yan. Check. Sunod-sunod na to. Kumbaga wala na. Kuyog na to. Queen D8, matchas. Marami na yan. Marami nang paparating. Kung dito naman pupunta, may Queen D5 check. Iwas tayo. Queen C6 check. Matchas pa rin eh. Matchas is coming. Ayan pa rin eh. Wala na. Nakalutang na yung king eh. Okay, congrats kay World Champion, nakabawi siya, no? So 1-1. So lumalabas, parang siya, 2 tabla lang in effect kasi nakabawi eh. At ito pong standing nila after round number 2. Nangunguna si Levon Aronian pa rin. Tabla pala siya sa kanyang laban. At Alireza Firusia, second place. And Pragnananda, pangatlo. Fabiano Caruana, Wesley So, MBL, Sevian, Gukesh, ayan, 1 point, and Duda at Nodirbek Abdusattorov. Yan po mga kamatsas, 2 talo na pala si Abdusattorov. Masama din ang laro ngayon ni Abdu. Ano man po ang inyong saloobin, natutunan at suggestions, lapag nyo lang po sa comment section below and sagutan nyo po yung puzzle natin mga kamatsas. And don't forget to download the Internet Chess Club. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.